Bumati ka muna. Maayong hapon kaninyong tanan sa akong mga amigo diha sa Dumaguete, sa Negros, sa Leyte, ang mga parientes diha, mga kapatid ko nandiyan sa Pasay, sa mga amigo ko diha sa Pasig City. Lalo ko dire sa Wawawin! Saan ka? Tiga saan ka, Ken? Leyte po. Leyte. Leyte. Ano ginagawa mo? Ditinda po ng mais sa umaga tapos call center sa gabi. Sa umaga, tinda ng mais. Apo. Saan ka nagtitinda? Pasig po sa Katagig. Ngayon, pag umagabi, Call center po. call center daw. Thank you for calling Wawawin. My name is Ken. How can I help you? Ay. Tuk, tuk. Okay. So, ano ginagawa mo? Father's Day ngayon. Ano ba? Ilan ang anak mo? Isa po. May isang anak. Lalaki, babae? Babae. Nasaan ngayon? Nasa bahay. Ano mo sinama? Baby po po eh. Baby pa. Ilang buwan? 1 year and 3 months. Baby pa. Ayun, no? Cute, na. Okay, sige. Ano pangalan ng baby mo? Bria. Bria. Parang Bria Homes. Oo nga, no? house and love from Bria. Okay, bago lang siya. Asan ang mami niya? May asawa ko, Will. Ano may asawa? May asawa po siya. Hindi niya po sinabi sa akin na may asawa siya. Nagkakilala kami sa Facebook. Tapos, ayun, nagkaroon kami ng ugnayan. Nasa abroad pa siya nung nagka-message kami. Saan abroad? Sa Kuwait po. Kuwait, and then? Tapos, sabi niya, pag uwi niya, magkikita kami. So, nagkita kami. Tapos, mas lumalim yung ugnayan naming dalawa. Nung ba nagkita kayo? Nagsama kayo? Tumuloy siya sa akin. Matagal. Mga months din. And then? Tapos hanggang sa, ayun, nabuntis. Nung nabuntis siya, doon niya lang sinabi na, kasi, inaya ko siya nung kasal. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, bakit hindi pwede? Hindi pwede. Kung pwede ngang hindi mabuo tong batang to eh. Sabi ko, ipaliwanag mo sa akin. Gusto kong maintindihan. Bakit hindi pwede? Kaya ko naman panagutan. Magtatrabaho ako mabuti. Doon niya sinabi, may asawa siya. Meron na siyang 2 anak. Kasal sila. At ayaw niya daw masira yung pamilya nila. Pero hindi ko maintindihan. Buntis siya. Paano niyang ihaharapin yung asawa at pamilya niya? Nakiusap siya sa akin na itago ko siya. Nangupahan kami sa Paranaque. Hanggang sa mga anak siya. Mm-hmm. So, tinago niya yung bata. Hanggang ngayon ba, hindi alam ng asawa niya? Totoo. Sa palagay ko po, hindi alam. Kasi yun ang gusto niya eh. Huwag malaman. Nasaan na yung babae? Hindi ko alam. Binlock niya ako sa Facebook. Hindi ko na makontak yun. Nung nanganak siya, nasa poder mo. Nasa akin. Tapos umalis na lang siya, bigla-bigla. Nang 2 buwan, nasa akin siya. Pinaka masakit, Will, nung pagkapanganak ni baby, halos ayaw niya hawakan. Yung bata. Mas iniisip niya na masisira yung pamilya niya eh. Kasi, hindi naman, tuta. Bata yun, tao. Halos ayaw mong alagaan. At saka anak niya yun. Anak niya yun, di ba? At mas pinili niya bumalik sa pamilya niya. Will, masakit pero ayoko rin naman makasira. Mm-hmm. Natutunan ko lang tanggapin. Hinayaan ko na lang siya. Umalis. Iniwan sa akin yung bata. Hirap na hirap ako. Di ko alam. Di ako nakakapasok ng ilang araw. Dahil di ko alam kung paano kaalagaan yung bata. Di ko alam kung paano maging nanay. Babae.
babae po. Hanggang sa minsan nakikiusap ako sa boss ko na, "Boss, baka daw makapasok, baka malate ako." Sabi ng boss ko, "Dalhin mo na dito yung baby, ako na mag-aalaga." Minsan nakikiusap ako kung kaninong tao. May mag-alaga lang sa anak ko, makapasok ako, makapaghanap buhay ako. May umabot ako sa point na iiwan ko dun sa lady guard yung baby ko. Andun yung gatas, bibigay ko lang diaper. Babalik-balik ako na lang pag break. Nakikisuyo ako. Minsan masakit sa dibdib kasi para ako nag-iwan ng alagang aso. Sabihin ko lang, pakibantayan. Sino nagbabantay ngayon? Ngayon, iniwan ko lang muna sa aming kamag-anak. Minsan po, nanay ko, ayan, tapos salitan na po kung sino po yung available sa amin sa bahay. Sige, sino kasama mo? Papakilala ko po sa inyo ang napakaganda at may crush kay Will, si Mama Vilma! Ay, Nanay Vilma. Will, nagpapasalamat ako at nakasali ang anak ko rito. Ngayon, nabigyan siya ng pagkakataon para makapagsalita. Alam mo na maraming nanonood sa kanya ngayon. Kung gaano namin katagal linihim yan, ngayon alam na ng tao. Kasi alam mo naman ng tao, magaling manira. Siguro ngayon, maintindihan nila ang anak ko. Ano gusto niyo sabihin po kay Ken, sa anak niyo? Ken, nagpapasalamat lang ako dahil bilang isang ama, nagagampanan mo yung tungkulin mo sa anak mo. At madali siyang nakaka-recover kung ano yung naging problema niya. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na pag may problema, magbibisyo. Siya hindi po. Nakatutok po siya sa pamilya. Ibibigay rin niya po. Kaya napakaswerte ko po kay Ken. Mahal na mahal ko po anak ko. Ma, napakaswerte ko din. Ikaw yung nanay ko. Kasi kahit tatay na ako, kailangan ko pa rin ng nanay tuwing nahihirapan ako. Andyan kayo. Sorry din kasi buhat nung magkaanak ako, di na ako masyado makatulong sa inyo. Alam niyo naman, kaya ako nagsusumikap para maiahon kayong lahat. Pero, syempre, ang hirap pagsabihin, maging tatay, maging kuya. Alam ko, umaasa kayo na ako lang yung makakatulong sa inyo, pero ginagawa ko naman lahat ng kaya ko. Sorry din kasi ang dami ko rin pagkukulang bilang isang anak. Pero feeling ko naman blessed ako hanggat nandiyan kayo sa tabi ko. I love you, Ma. I love you, anak. Okay lang yun. Ganun talaga ang pagsubok. Ang ganda na sinabi ni Ken. Kahit natatay na ako, kailangan ko pa rin ng isang ina. So, dahil po sa inyo Okay ka lang, Ken? Meron ka bang message sa nanay ng anak mo? Huwag mo nang bagitin yung pangalan. Nauunawaan ko kung ano yung naging pasya mo. Nasaktan ako, pero kailangan ko magpakatatag para kay baby. Kung ano man yung pinagsamahan natin, yung mga magagandang alaala, tatago ko yun. Habang buhay, naging parte ka ng buhay ko. Minahal kita ng totoo. Sana maging masaya kayo.
akin ang pag-ibig mo. Alam ko rin, di na ako ang siyang pintig ng puso mo. Sadyang kay hirap natanggapin ang ganito. Paggising ko, hindi na nga ako. Kahit hindi naging tayo, masaya pa rin ako na nakikitang kay ligaya mo. Kahit pinagpalit ang tulad ko, matatanggap ito at di ako magtatampo. Basta't ang mahalaga ay naging bahagi ka ng buhay ko. Palapakan po natin si Ken. Ganda. Anyway, life goes on. Alam mo, ako mas masarap yung ikaw yung iniiwan kaysa ikaw ang nangiiwan. Totoo yan. Mas masarap yung pakiramdam ng ikaw ang naaapi kaysa ikaw ang nangaapi. Tama, Will. Mas masakit yung, o mas masarap yung ikaw ang nasasaktan kaysa ikaw ang nananakit. And that is what you call being human being. Yung pagkatao mo, hindi ba? Di ba? Hindi kami ugaling hindi tao. Di ba? Pero believe ako, Happy Father's Day sa inyong tatlo. Happy Father's Day, Will. Ha? Happy Father's